Hindi sa ban. Hindi. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po natin batiin yung ating mga katabi. Magandang umaga. Salamat po sa Panginoon dahil ay narito upang sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon. Salamatan din po natin ang ating Panginoon dahil sa itong araw ay siya ay nabuhay sa kabilang ating mga kasalanan. At bago po tayo magsimula ay bubuksan ko po yung Bible na nasa cellphone. Sabi po dito sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisasamba ay kinakailangan magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya bago tayo magsimula ay tatawagin ko po yung tagapanguna sa pagpawi. Ayan, hallelujah. Ating pong ihanda ang ating mga sarili upang awitan at pagpurihan ang ating Panginoon sa umaga nito. Hallelujah. Meron po tayong lyrics sa GC para po masundan natin yung song natin. Ayan. Bago po ang lahat, God is good. And all the time. Hallelujah. Sarap po natin ang ating mga kamay. Hallelujah.
patuloy na awitan ang ating Panginoon, dahil po ang ating presensya. Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord.
ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po ulit. Maaari na po tayo makaupo. Ngayon po ay papakinggan po natin ang salita ng Diyos na pabahagi po sa atin ng ating pastora, Julie Gonzalo. Okay, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Para wala akong kausapan. Compress tayo mga kapatid. Compress. Yan. Compress. Maganda sa picture. Compress. Okay. Okay, sa umagang ito, ang Diyos ay ating sasambahin, ang Diyos ay ating pupurihin. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Sabihin natin, buhay. Buhay! Wala ka buhay-buhay. Buhay! Buhay! Ayan. Amen. So ang Diyos natin ay buhay. Siya ang ating sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa umagang ito. Walang malulungkot sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Okay. So, ang aking pong ihandang mensahe sa umagang ito ay makikita sa Matthew 28 verses 1 to 10. Okay, babasahin ko po. Makaraang araw na po ang mahina sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ang malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at tumupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat. Puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam ko, hinahanap niyo sa Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya dito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo at tingnan ninyo ang himlayan niya. Nagmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang ihahatid. Hatid ko sa inyo. At dali na sila umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Paano may manalangin? Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Kuya Ama ay sinasambakan namin sa Espiritu sa katuhanan sa umagang ito. Lord, salamat po sapagkat kayo po ay buhay. Buhay pong pag-asa namin na kayo, Panginoon, ay nasa trono ng amauga. At muli, Panginoon, sa umagang ito, ay samahan mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita namin pong pagsasaluhan. Purihin ka, Ama, at dakilain ka sa Espiritu sa katuhanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ano ba Easter Sunday? Okay. Ang Easter Sunday ay, ito po ay tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Pangalawa, ito po ay katuparan ng biblical na propesiya. Pangatlo, ito po ay ang promise, no? Ang promise ng Lord, ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan sa bawat mananampalataya. Okay, ang tanong ko po, lahat ba'y mananampalataya na narito? Lahat ba naniniwala kay Jesus? Amen! Amen. So, wala tayong dapat hindi pag-usapan sa bagay na to. So, lahat, ang Easter Sunday ay para sa pangako na buhay na walang hanggan sa mga mananampalataya. At kung lahat ay mananampalataya,
araw na to, ito ay para sa atin. Okay, doon po sa binasa ko ay meron 4 na salita patungkol doon sa libingan ni Jesus. 4 na salita. Ito po ang come, see, go, and tell. Sabihin po nga natin, come, See, go, see, Go. go, tell. tell. Ulit, bilisan natin. Come, see, go, tell. 1, 2, 3, go. Come, see, go, tell. Again. Come, See, go, tell. Again. Come, see, go, tell. Okay, yan ang nakapanood doon sa libingan ni Jesus. Okay. Ano ba yung sabihin ng come? To move. No? Gumalaw. To appear or magpakita. Okay. So, number 1 point ko po ay come into the presence of the Lord. Lumapit tayo sa presensya ng Panginoon. Okay. Kung titingnan natin yung ating binasa, ang anghel ng Panginoon ay in-invite yung dalawang babae na pumunta sa libingan ni Jesus. Ang sabi niya, hali kayo. Okay. Hali kayo. At tingnan ninyo ang himlayan ni Jesus. Ano nangyari ito kasi? Mabutang, hindi na butang liwayway ito eh, no? Lumabas na yung araw eh. Okay. Ang pangyayari po kasi ay ang babae at ang dalawang babae na to ay pumunta sa libingan ni Jesus magturo ang liwayway. And then, pagdating nila doon, ay biglang lumindol. At pag lindol, kaya pala siya lumindol dahil bumaba ang anghel mula sa langit. At iginulong ang bato ng libingan ni Jesus. At ang anyo ng anghel ay naglilinig, nagliliwanag. Puti-puti ang kanyang damit. Ang kanyang liwanag ay parang igat. Okay. So, ang mga gwardiya ng mga panahon na yun, ang galit po kasi ng mga Hudyo ng panahon na yun, ay ang libingan ay ginugwardyahan. Kaya kung si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pupunta doon, baka hindi sila papasukin. Kaya nauna doon ang anghel. Okay, ang ginawa ng anghel ay nung makita ng mga gwardya, yung anghel, sila ay nabuwal at para silang mga patay. So, wala nang hassle, wala nang problema sa pagpasok ni Maria Magdalena at nung isa pang babae na Maria din ang pangalan. So, wala nang problema kasi natumba na yung gwardiya. Okay, at pagdating doon, sabi ni Angel, hali kayo! At tingnan ninyo ang himlayan ni Jesus. Okay, so, nung tingnan nga nila, wala akong si Jesus. Kaya, ang point ko po ito, ang Diyos ay merong imbitasyon sa atin. Hali kayo. Come. Okay. Come. Na tayo ay magtiwala sa Kanya. Come. Na tayo ay ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Halika. Inaayayahan niya tayo na makita natin ang Kanyang mga gawa. At inaanyayahan niya tayo na maging matapat sa Kanya sa lahat ng oras. Inaanyayahan niya tayo na maranasan natin siya araw-araw sa buhay natin. So, may mga words po si Biblia na sinasabi, come to me. Kayo, lumapit kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Sa Matthew 11:28, come, follow me, and I will make you a fishers of men. No? Halika kayo. At gagawin ko kayong Malakaya. Yung tagapaghuli ng mga isda. Yung isda tinutukoy ko rito ay ang tao. Okay. At sa John 7:27, sabi niya, kung sino man sa inyo ang nauuhaw, come. At uminom. At sabi sa Jeremiah 21:17, come and pray. Okay.
Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nag-i-invite. Inaanyayahan niya tayo. Kaya huwag po natin sayangin ang imbitasyon ng Diyos na makasama natin siya araw-araw at doon sa buhay na walang hanggan. Huwag mo natin sasayangin. Halika, tingnan mo ang himlaya ng libingan ni Jesus. Halika, come. Kaya huwag po natin sasayangin ang imbitasyon ng Panginoon na siya ay makasama natin sa araw-araw ng ating buhay. Pangalawa po ay see. See what God has done. Tingnan natin kung anong ginawa ni Jesus. Ano nga bang ginawa ni Jesus? Kahapon po ay nabigyan ni Marlo ang Friday. Binuksan ni Marlo ang TV at binuksan niya yung movie ng cross. Movie ng Passion of the Cross? Right. Okay. Binuksan niyo yun. So, doon sa pelikula na yun, ay maraming mga sitwasyon na pero kasi movie na to, medyo pinaganda ng konti. Pero ang point ko po doon ay yung panahon, yung point ko doon ay yung area na yung scene na kung paano ang Diyos ay pinahirapan. Okay? Sa bawat hirap sa Panginoon, damang-dama ko yung hirap na kanyang naranasan. Grabe. So, sa bawat labay, bawat hampas, sa bawat sugat na kanyang naranasan, sa bawat paghamak, sa bawat sipa, sa bawat burak, sa bawat sakit, grabe, ramdam na ramdam niya yun. Sapagkat ang Panginoon, ng mga panahon na ito, siya po ay nasa katawang tao. Okay. Kaya ramdam na ramdam niya. Yung imagine ninyo, yung panghuli ng isda na sima, okay, pinakahampas sa kanya. Eh pagka humampas na yung sima na yun sa likod, paghila, may kasamang laman. So, nung pinapanood ko yung movie niyo, kahit na wala ko dun sa eksena, parang ramdam na ramdam ko yung aray, no? Yung sakit na naranasan ng Panginoon. So, grabe po yung naranasan ng Panginoon sa mga panahon na yun. So, ramdam na ramdam niyo po yun dahil po siya ay nasa katawang tao. So, dinala niya po yung bigat. Dinala niya po lahat yun para sa iyo at para sa akin. Tayo dapat doon. Tayo dapat nakakot doon. Isa tayo. Dapat ang pinako. Tayo dapat yun. Pero, ginawa niya lahat para magkaroon tayo ng buhay na wala. Ginawa niya lahat para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, habang nakikita mo yung paghihirap ng Panginoon, grabe. Nakakadurog ng puso. Nakakadurog ng puso yung paghihirap ng Panginoon para sa ating mga kasalanan. Pero yun lahat ay ginawa niya para sa atin. Kaya walang nakita yung mga babae na pumunta sa libingan ni Jesus. Dahil ang Diyos ay buhay. Si Jesus ay buhay. Wala na ang ating kasalanan. No? Tinanggalan ni Jesus. Di na tayo mamumuhay sa kautusan, kundi sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kinubos niya ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang pag-ibig niya sa atin. Grabe yung ginawa ng Panginoon. Na supposed to be, dapat tayo po nandoon. Pero dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig, nangyari ang ating kaligtasan. Next I go. Go to live for Him. Sabi ng angel, go, magmadali kayo at sabihin niyo sa aking mga kapatid. Go, magmadali kayo. At sabihin niyo ang inyong nakita, sabi ng angel.
So, ang Diyos po ay nagnanais na tayo ay mag-response. Nais ng Diyos na tayo ay tumugon. Tumugon tayo sa paanyaya na mamuhay ayon sa kanyang salita. Tumugon tayo ng walang pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. Tumugon tayo na may pag-asa. Tumugon tayo ayon sa nais ng Diyos. Tumugon tayo na may paniniwala at pananampalataya. Ang Diyos ay inaanyayahan tayo upang makita yung kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. At tayo ay nais niya mamuhay ayon sa kanyang salita. Okay, last part. Okay. 10. Proclaim the good news. Tell to others. Ang last part ko ay i-proclaim, share the gospel. Ang sabi ko ng angel sa kanya, sabihin ninyo, ibalita ninyo na si Jesus ay muling nabuhay. See? Ibalita ninyo at ang sinabi ng Panginoon sa last part, sabihin ninyo sa ating mga kapatid na ako'y nauna na sa Galilea. Kaya, sabihin natin ang mabuting balita sa iba. Okay? Sabihin natin ang mga ginawa ni Jesus. Sabihin natin na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Sabihin natin ang kaligtasan na nagagaling sa Diyos. So mga kapatid, ang mensahe ng hidingan ni Jesus, tayo ay lumapit sa kanya, presensya, makita ang kanyang ginawang pagtubos sa atin, tayo ay inaayahan niyang mabuhay kasama siya. Ang kanyang mga ginawa. I-proclaim natin, sabihin natin sa iba yung kaligtasang tinanggap natin. Huwag natin ito itatago niya. Huwag natin ito hahayaan sa atin lang. Kundi, ang mensahe sa umagang ito ay lumapit tayo kay Jesus. Go, seek, and tell. Ating ibahagi ang kaligtasan, ating tinanggap mula kay Jesus. Huwag natin ito hahayaan na tayo lang makakaalam. Ito na po yung panahon para malaman ng iba yung kaligtasan ating tinanggap. Kaya, halika at tingnan mo ang pagkabuhay ni Jesus. Gawin at sabihin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ay buhay. Christ is alive. No? Hindi po tayo dapat malungkot. Nakakagano ng palengke. Bakit po walang kamote? Eh, hindi po nagtatrabaho yung tao. Sa araw ng Biyernes at sa Sabado. Bakit? Dahil siya ay patay. So, nakakalungkot po na ang Diyos pala ay namamatay taon-taon. Minsan lang po kumatay ang Diyos. Minsan lang. At hindi na po mauulit ito. Sa kanyang huling pagbabalik, hindi na siya tagapagisa, kundi tagapaghatol na sa ating mga ginawa. Na alam natin na hindi natin ginawa. Kaya mga kapatid, si Jesus ay buhay. Jesus is alive. Kaya manahan tayo sa presensya ng Diyos. Mabuhay tayo ayon sa kanyang salita. At sabihin natin ang kadakilaan ng Diyos. Ang buhay na tinanggap natin dahil sa kanyang ginawa sa Diyos. Okay, tayo ba yung nalangin? Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay na ibinigay sa krus ng Kalbaryo, God. Salamat sa bawat lusong tumapak, Panginoon. Sa bawat naman, Panginoon. Sa bawat kalis, Panginoon. Sa bawat hampas. Dapat kami, Panginoon, ang naroon. Ngunit kayo po ang pinuwan ng lahat ng bagay na yun upang kami, Panginoon, magtungkol sa ligtasan. At nawa, Panginoon, sa bawat isang narito dahil tumugon, Panginoon,
ay mamuhay ayon sa iyong mga salita. Mamuhay sa aming paniniwala, sa aming pananampalataya. Lord God, muli Panginoon sa umagang ito ay inataas ka namin, pinupurihan ka namin at pinadakila ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kayo po ay buhay. Ito po ang aming pag-asa na pinangahawakan na aming po pananampalataya hindi po patay, kundi buhay sapagkat ang aming Diyos na pinaniniwalaan ay muling mabuhay. Tuloy tama at dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Okay, tayo po ay dumako sa Lord's Supper. Paki-distribute yung ating mga elemento. Atin na po i-distribute. Ay, bawal pa ako. Bayan na. Excited? Excited? Mga ulit. Excited. Ay, nagtayo lang pa na. Ay. I'll never know how much it costs to see my sin upon the I'll never know how much it costs to Okay? see my sin Okay? Paki-distribute na po. At araw ay sikat na. how much it costs. Joy to the world, the Lord Okay, makakarating ba sa amin? Okay? Lahat ba yung meron na? Okay. Okay? Okay. Atin pong itaas ang ating mga tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira para sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo. Gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Let's partake.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Partake. Tayo po'y manalangin. Panginoon na mga Panginoon sa lahat, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig o God sa amin na iyong binigay ang iyong buhay. At nawa Panginoon, nauunawaan po namin Panginoon kung ano po yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo o God. At nawa Panginoon bilang tugon, Panginoon sa iyong ginawa, Panginoon na pagbibigay ng iyong buhay, naway matutunan din po namin ibigay ang aming buhay sa iyo Panginoon ng 100%. Ano man mang ginagawa po namin Panginoon, ay lalalahanin po namin, Panginoon, na ang kaligtasan ay nanggaling sa inyo. At ito lamang, Panginoon, ang tanging daan upang makasama ka namin diyan sa iyong kaharian, O God. Upang makasama ka namin, Panginoon, at matanggap po namin ang buhay na walang hanggan. Walang iba, Panginoon, na kaparaanan, kundi ang tanggapin ka rin namin, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas namin. At nawa po'y nauunawaan po namin ito, O God. At na may tumutugon, Lord, sa iyong panawagan sa amin. Naka po ay lumapit sa iyo, O God. Mamuhay ayon sa iyong mga salita at sabihin sa iba yung kaligtasang aming tinanggap. Salamat Panginoon at dinadakila ka namin at pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Ngayon umaga nito, pwede po sabihin natin, God is alive! God is alive. God is risen! God is risen. Amen. Ayan. At nawa po ay tumimuno sa ating pong mga isipan, yung ating pong mga narinig. Ngayong umagang ito na tayo po ay mag-come, go, see, and tell kung ano ng ating pong mga narinig ngayong umagang ito. Sa pagkakataon ito po, ilagako po tayo sa ating pong pagbibigay, ano? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob at o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. No? Ang ating Panginoon po ay hindi nakatingin sa halaga po ng ating ibibigay, kundi sa puso po natin habang tayo po ay nagbibigay na. Alam po natin napakahalaga ng ating pong offering na ito po ay ginagamit natin sa pagsasagawa po ng ating pong mga gawain sa ating pong sa bahay. Kaya naman, tinatawagan po natin pong mga praise and worship team para po pangunahan tayo sa ating pong offering ngayong umaga. Ayan, inaayahan ko po na tumayo po ang lahat. Ihanda po ang ating mga sarili sa pagbibigay. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich,
what the Lord has done for us. Give thanks. Ayan, tayo po ay manalangin. Jesus. Amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa matagumpay na gawain namin na pinagsama-sama, Panginoon. Panginoon, salamat dahil ikaw ang siyang nanguna sa aming gawain. Ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami ay mayroong lakas sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, nanalangin po kayo, Panginoon, na patabayan niyo po kaming patubayan niyo po kami, Panginoon, na sa puso ang aming mga natutunan sa araw na ito, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, ay naway may sa buhay namin ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga nagbigay na para sa aming simbahan, Panginoon, na aming manggamit upang ikaw pa na panibagong church, Panginoon. Panginoon, ikaw po siya ang bahalang magbasbas sa kanila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas at karunungan, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Upang sa ganyan ay patuloy na makapagbigay po sila sa pangangailangan ng church, Panginoon. Panginoon, sa inyo na po namin binabalik ang pinakamataas na papuri sa salamat. In the name of Jesus, Amen. Amen. Tayo po ay awitin po natin ang Gloria. Anak, Espiritong Banal ng mga tao't nilalang at ng tanang sa kalangitan. Amen. Tanggapin po natin ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapistasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalulatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalulatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Jesus is alive! Jesus is alive. 1, 2, 3, go! Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Amen! God bless everyone! Enjoy! Enjoy yung dagat! Pero dito na, kain muna tayo. Picture muna Kain tayo. muna tayo, kain! Bago tayo enjoy. Picture muna tayo. Tali. 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 Ano? Ito, sino ito? Yayang! 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 Picture mo tayo. Bagong BS, picture mo tayo. Si Chat. Dali. Picture. Ay, picture muna tayo! Picture! Diyan banda, diyan banda. Dali na kayo.